Yun ang tunay na, yun ang tunay na mga Muslim, yung tao talaga sumusunod, sumusuko, tumatalima, at sumasamba sa mag-iisang Diyos, sa mag-iisang Panginoon. Yun po ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ano po ang pagkaibahan ng Muslim at saka yung Islam? Ano ang pagkaibahan ng Muslim at saka yung Islam? Ang Islam, yun po ang pananampalataya. Yung gumagawa ng pananampalataya, yun ang tinatawag na mga Muslim. So, kaya, ang turo ng Islam ay talagang maganda. So, kung halimbawa may mga Muslim na gumagawa din, lumalabag din sa batas ng tagapaglikha, ibig sabihin nun, hindi niya sinusunod ang aral ng Islam. Kaya wag tayong magbase sa tao. Sa pananampalataya na wag tayong magbase sa tao. Magbase tayo sa aral. Magbase tayo sa aral. Katulad ng terrorist, tulad ng mamamatay tao, hindi yan sa aral ng Islam. Hindi sa aral ng Islam ang pumapatay ng tao na inosente. Hindi yan sa aral ng Islam. Kung meron man mga Muslim na rinig natin, sabi niya pumapatay ng tao, ibig sabihin nun lumalabag yun sa batas ng Islam. Kung meron Muslim magnanakaw, Muslim lang yun. Hindi niya pinatupad ang batas ng Islam. Alam niyo ba ano ang batas sa Islam? Ang batas, ang katuparan ng kaya ito isa sa mga batas pinatutupad sa Brunei. Kilala natin ang bansang Brunei, isang bansang Muslim. Sabi nila, sa kulungan ng Brunei, wala kang nakitang taong wala kang nakitang taong magnanakaw dyan. Dahil pinatupad nila ang batas ng Islam. Dahil ang batas ng Islam, kapag magnanakaw ka, pinuputulan ng iyong daliri. Depende sa iyong nananakaw. Kaya matakot yung taong nagnanakaw. So ngayon, dito sa bansa natin, wala ganyan. Kaya uso dito yung korap. Uso dito ang magnanakaw. Lalong-lalo na yung mga mayayaman. Allahu Akbar. Walang awa sa mga mahirap. Yung para sa mahirap, ginagawa niya, binubulsa nila. Anong tawag nan? Pagnanakaw yun. Dahil yung mga mayayaman, ay pwede nilang bilihin ang batas. Siguro makukulong sila mga isang gabi lang. Tapos sa loob ng kulungan nila, magagandang pagkain pa, magagandang higaan. Kung pinatupad ang batas ng Islam, tulad ng pinatupad ng Malaysia, at saka pinatupad sa Brunei, lalo na sa Brunei, pinatupad talaga ang batas ng Islam. Kapag may magnanakaw, pinuputulan ang kamay. So, kaya nga sabi nila, inshallah mga mahal kong kababayan, huwag tayong huwag tayong tumitingin sa mga Muslim, sa mga gawain ng mga Muslim, pero tumitingin tayo sa aral ng Islam. Kaya karamihan sa amin dito, karamihan ngayon pumapasok yung mga yung mga may mga high degree, tulad ng mga pastol, mga pari, maraming ngayon nagsiyakapan sa Islam dahil hindi sila bumabatay sa tao, sa gawain ng mga tao. Kaya nga may kaibigan kami, isang malaking pari, ngayon sa Saudi na ngayon, sabi niya, kapag tinitingnan ko ang ugali ng mga Muslim, hanggang ngayon hindi ako magmumuslim. Ngunit binabasa ko ang aral ng Islam, kaya ako'y nagmumuslim ngayon. Kaya ako nagmumuslim ngayon kasi pinag-aralan ko talaga ang Islam. Ano ba talaga ang aral ng Islam? Kaya siya nagmumuslim. So alhamdulillah mga mahal namin kababayan, ang Islam, yan ang pananampalataya talaga gusto ng tagapaglikha para sa atin lahat. Sabi ng tagapaglikha sa huling kasulatan na banal na Quran, sabi niya, inna dina indallahil Islam. Ang pananampalataya na tatanggapin lamang ng tagapaglikha sa kabilang buhay, yung pananampalatayang Islam. At may ibang talata pa dahil yung huling kasulatan pinapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay wikang Arabic. Tulad din yung pinapadala kay Propeta Jesus,
ang pinapadala sa kanyang kasulatan sa wikang Aramaic. Kaya kung alamin natin talaga yung aral ni Jesus, kailangan marunong tayo yung wika nila, yung wiki ng Aramaic talaga, yung tunay na Biblia. So ganun din sa katuruan ng Islam, kailangan aralin natin muna yung tunay na wika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano bang sinasabi niya? So sabi ng tagapaglikha sa huling kapahayagan sa banal na Quran, sabi niya, wa may yabtaghil islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang malapit na kahulugan sa wika natin Tagalog, sabi ng ating tagapaglikha, sino man ang maghahanap ng pananampalataya maliban sa pananampalatayang Islam, magpakailanman ito'y hindi tatanggapin ng tagapaglikha, at pagdating sa kabilang buhay, kabilang sila sa mga taong talunan. So alhamdulillah, mga mahal namin kababayan, kailangan po insyaallah gising tayo. Huwag lang tayo paanod-anod sa parang sa agos. Kailangan babasahin natin talaga yung aral. Hanapin natin ang katotohanan bago dumating sa atin ang pagsisisi. Dahil sabi nila, ang pagsisisi dito sa mundo ay pwede natin balikan. Halimbawa, nagsisisi tayo, nalugi tayo sa negosyo, pwede tayo bumabawi kung meron tayong mahiraman, kung meron tayong mga malalaking mga mayayaman na pamilya, pwede ito humihiram ng puhunan. Baka pwede pa tayo bumawi ulit. Tulad din ng mga bata na bagsak sa exam. Tapos pwede siya bumabawi, mag-aral siya ulit, mag-study siya ng maigi para makabawi. Ngunit ang pagsisisi sa kabilang buhay, yan ang matinding pagsisisi. Dahil hindi na tayo mabubuhay muli. Hindi na tayo mabubuhay muli. At alam natin, ay isang beses lang tayo mabuhay dito sa mundo. Hindi na tayo mabubuhay muli kapag pinabawian na tayo ng buhay. Kaya bago tayo dinaknan ng kamatayan, sikapin natin din, hanapin natin ang tunay natin tagumpay. Ang tagumpay na walang hanggan. Dahil alam natin ang tagumpay dito sa mundo, ang kahirapan dito sa mundo, lahat yung pang-aaliw, lahat yung walang katotohanan kung tutusin. Bakit? Dahil magwawakas lahat yan kapag mamamatay ka na. Kahit gaano ka pa kayaman dito sa mundo, gaano kagandang yung bahay, gaano kagandang yung sasakyan, o gaano karami ang iyong pera, kapag dumating na sa iyo ang kamatayan, magwawakas na hanggang dyan lang ang kayamanan na yun, hindi mo na madadala sa kamatayan. Yun ang katotohanan. Ganon din lang kahirapan, kahit gaano ka pa ikaw pinakapulubi dito sa mundo. Ngunit kapag dumating na sa iyo ang kamatayan, magwawakas na yan. Pero sa turo ng Islam, hindi ganon. Ang turo sa Islam, hindi magwawakas yan, lalo na ang kahirapan. Dahil nagwiwika ang huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya may 4 klaseng tao. Anong tao na yun? Sabi niya, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. May mga tao, sabi niya, maganda ang kanyang buhay dito sa mundo, mapayapa ang kanyang buhay dito sa mundo, maginhawa ang kanyang buhay dito sa mundo, pagdating sa kabilang buhay, siya isang pulubi, siya isang taong pinahihirapan. Sino ang mga tao na yun? Yun ang mga tao na ayaw maghahanap ng katotohanan. Ayaw kumikilala, ayaw sumasamba sa mag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. So meron sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga klaseng tao, sabi niya, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mapayapa dito sa mundo, mas lalong-lalo na mapayapa sa kabilang buhay. Maginhawa dito sa mundo, lalong-lalo na maginhawa sa kabilang buhay. Sino ang mga tao na yon? Yung mga tao asenso ang kanyang buhay dito sa mundo, maging mayaman, ngunit ang kanilang kayamanan hindi magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan.
hindi maging hadlang sa pagsamba sa tagapaglikha, hindi maging hadlang sa kanila sa pagsunod sa tagapaglikha. Yun ang tinatawag na sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, na maginhawa dito sa mundo at mas lalong-lalo na maginhawa sa kabilang buhay. So meron naman tao, sinasabi ng huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. May mga tao na pulubi dito sa mundo, mahirap dito sa mundo, ngunit na hindi nila makalimutan ang Allah. Hindi nila makalimutan ang katotohanan. Kinikilala nila ang dapat nilang kilalanin. Maghahanap sila ng katotohanan, ay sila'y sumasamba, kumikilala sa tunay na relihiyon, sa tunay na pananampalataya, at sumasamba sa mag-iisang tagapaglikha. Ang tao na yun, kahit pulubi dito sa mundo, pagdating sa kabilang buhay, ay paraiso naman ang ibibigay sa kanila. Ibig sabihin nun, maghihirap dito sa mundo, ngunit sinusuklian ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinusuklian ng tagapaglikha ang kanilang mga kahirapan ng kaginhawaan pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang pangapat na tao, sabi ng huling propeta, sabi niya, meron namang mga tao, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sino ang mga tao na yun? Mahirap dito sa mundo, pulubi dito sa mundo, ngunit pagdating ng kamatayan, pagdating sa kabilang buhay, mas lalo na maghihirap. Sino ang mga tao na yun? Mahirap na nga dito sa mundo, tapos magmamatigas pa. Ayaw pa humahanap ng katotohanan, ayaw pa kumikilala sa tunay na tagapaglikha. Walang utang na loob sa tagapaglikha, ayaw kumikilala sa tamang pananampalataya. Ang mga tao na yon, mahirap dito sa mundo, mas lalong-lalo na maghihirap pagdating sa kabilang buhay. So sana po hindi tayo kasali dyan sa mga tao mahirap pa dito sa mundo, mas lalong-lalo na maghihirap sa kabilang buhay. Kung hindi man tayo magiging tao maghinawa dito sa mundo, maghinawa sa kabilang buhay, kahit mahirap dito sa mundo, hilingin natin sa tagapaglikha, isa tayo sa mga taong maginhawa pagdating sa kabilang buhay. Dahil ang kaginhawaan sa kabilang buhay at kaginhawaan dito sa mundo, malaking pagkakaiba. Dahil ang kaginhawaan sa kabilang buhay, ang tagumpay sa kabilang buhay, yun ang tagumpay na walang hanggan. Yan ang tagumpay na walang hanggan. Yan ang kaginhawaan na walang hanggan. Yung kaginhawaan sa kabilang buhay, dahil sa kabilang buhay wala nang kamatayan. Mga mahal kong kababayan, ang kamatayan hindi po natin naiwasan yan. Ang kamatayan, kung tutusin, na hindi natin tinatalikuran, ngunit hinaharap natin. Bakit ko nasabi yun? Dahil saan na yung mga ninuno natin? Sana yung mga matatanda sa atin noon, wala na sila, namamatay na sila. Noon, dati mga bata pa tayo, ngayon magiging tatay na tayo, tapos maya-maya maging lolo na tayo. Maya-maya, pagtapos ng lolo, wala na, patay na tayo. Yun ang buhay dito sa mundo. Hindi tulad ng buhay sa kabilang buhay, Allahu Akbar, walang katapusan. Yan ang tunay na kaginhawaan, yan ang tunay na tagumpay, ang buhay sa kabilang buhay. Kaya nabangkit sa huling kasulatan sa banal na Quran, sabi ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasi tulad ng nasabi natin kanina, ang banal na Quran ay wikang Arabic, kaya basahin natin muna ang Arabic niya bago natin i-translate sa wikang Tagalog. Sabi ng ating tagapaglikha, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
Sadaqallahul azim. Ang malapit na kahulugan sa wika natin Tagalog, sabi ng tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ang may buhay talagang ipaparanas sa kanila ang kamatayan. Kaya ang kamatayan, mga mahal kong kababayan, hindi natin maiwasan. Obligado natin paniniwalaan yan, ang kamatayan. Darating at darating yan sa atin, hindi natin maiwasan. Dahil sabi ng tagapaglikha, ang lahat ang may buhay talagang pinaparanas sa kanila ang kamatayan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. At hindi mawawala, sabi ng Allah, sabi ng tagapaglikha, hindi mawawala ang mga gawain mabubuti, ang gawain ng mga tao dito sa mundo, masama man o mabuti man, talagang inaani nila yan sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin gumagawa palagi ng kabutihan para marami tayo maaani na kabutihan din pagdating sa kabilang buhay. Huwag na lang puro Allahu Akbar, yung mga gawain labag sa batas ng ating tagapaglikha. Sikapin natin mga mahal kong kababayan, sikapin natin mga mahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, sikapin natin palagi gumagawa ng kabutihan para naman pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa paraiso, marami tayong naaani na kabutihan. Faman zuhziya anin nar, sabi ng tagapaglikha, sino man sa mga tao na paiwas niya ang kanyang sarili sa gawain na ikaka-imperno sa kanya. Sino man sa mga tao makaiwas sa pananampalataya nakakalayo sa kanya sa imperno. At sino man sa mga tao ay makagawa ng mga gawain na ikakaparaiso sa kanya. Sino man sa mga tao na gumagawa ng pananampalataya ikaparaiso sa kanya, sila ang tunay na magtatagumpay. Sila ang tunay na maginhawa, sabi ng ating tagapaglikha. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. At alam nyo ba ang buhay sa mundo? Sabi ng tagapaglikha, na buhay pang-aaliw lamang. Buhay parang panaginip lamang. Tulad ng isang tao na naginip maging mayaman. Paggising niya pala hindi totoo. Lahat puro panaginip. Gaano lang buhay dito sa mundo at puro panaginip lahat yan. Walang katotohanan. Dahil kahit tulad ng nasabi natin kanina, kahit gaano man tayo kayaman, kapag dumating na sa atin ang kamatayan, wala na lahat ng kayamanan na pinupundar natin, pinaghihirapan natin, pinaghati-hatian na yan. Kapag may anak tayo, pinaghati-hatian ng ating mga anak. Kapag wala tayong anak, pinaghati-hatian ng ating mga kamag-anak. Yun ang realidad dito sa mundo na walang katotohanan. Ang tunay na kayamanan ng iyong iipundar natin sa kabilang buhay. Kaya sikapin natin maghahanap ng pananampalataya, gumagawa ng mga gawain na ikakaparaiso sa atin. Allahu Akbar. Sa huling kasulatan sa banal na Quran, nilalarawan ng tagapaglikha kung gaano kaganda ang paraiso. Kung gaano kaganda ang paraiso. Basahin natin muna sa wikang Arabic, isa sa mga nilalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kaganda ang paraiso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa wikang Arabic, sabi niya, Mathalul jannati allati u'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisharibin wa anharum min asalin musaffa. Ito nilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kaganda ang paraiso na pinangako niya sa mga taong tunay na mananampalataya, sa mga taong tunay na masunurin sa kanya. Ano ang sabi ng tagapaglikha? Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Ang halimbawa na binibigay kong paraiso
sa mga taong tunay na matakotin sa akin, tunay na masunurin sa akin, fiha anhar, sa paraiso na yun may mga ilog, sabi niya. Ano mga ilog na yun? Mimbain ghayri asin, na ilog na mga mineral, ilog na yung tulad ng iinom natin. Pwede tayo umiinom at pwede tayo maglalangoy-langoy, pwede tayo mag-swimming dyan. Isa sa mga pangako ng Allah. At sabi pa ng tagapaglikha, wa fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Walang dito sa mundo. Meron nga pero hindi kaya ginagawa ng mga tao. Diyos lang. Ang tagapaglikha lang ang makagawa nito. Ano 'yun? Sabi niya, yung gatas na dumadaloy. Bisa nag-stop kanina eh. Gatas na dumadaloy? May mga mayayaman ba makaimbento ng gatas na ilog na gatas dumadaloy? Wala. Ang nakaimbento dito, ang tagapaglikha lamang at kanyang niregalo to sa mga taong tunay na masunurin sa kanya. Lam yataghayyar ta'muhu, at ang gatas na, ang ilog na gatas dumadaloy na yun sa paraiso, lam yataghayyar ta'muhu, hindi magkakapanis, hindi mag-iiba-iba ang kanyang lasa, hindi tulad, parehas silang gatas. May gatas dito sa mundo pero iba sa gatas dito sa mundo. Ang gatas dito sa mundo, kapag tinitipla mo ngayon umaga, inumin mo mamayang gabi, iba na ang kanyang lasa. Allahu Akbar. Hindi tulad ng gatas sa paraiso, hinahanda, pinangangako ng Allah, pinangangako ng tagapaglikha sa mga taong mananampalataya. Ang gatas na yun, lam yataghayyar ta'muhu, sabi ng Allah. Hindi magkapanis, magpakailanman, at siya'y ilog na dumadaloy. Allahu Akbar. Hindi lang isang drum, hindi siya balon, ngunit ang binabanggit ng tagapaglikha, anhar, ibig sabihin ilog. Ilog na dumadaloy. At ano pa ang meron sa paraiso, sabi ng Allah? Nilarawan niya, sabi niya, min khamril laddatin lisyaribin. At isa sa mga meron sa paraiso na yon, na alak. Pinagbabawa sa mga kamusliman ang alak dito sa mundo, ngunit meron alak sa paraiso. Bakit pinagbabawa sa mga kamusliman ang alak dito sa mundo? Dahil ang alak dito sa mundo nakakasira ng kaisipan, nakakawala ng katalinuan, ng katinuan. Hindi tulad ng alak sa paraiso, kapag iniinom, ayon sa kasaysayan o ayon sa paliwanag ng alak sa paraiso, kapag iniinom mo ang alak sa paraiso, mas lalo kang tumitinok. Mas lalo kang tumitinok. At ang sarap nun, ang sarap ng alak sa paraiso, hindi lang hanggang lalamunan, ngunit lahat ang ating katawan, lahat ang ating balahibo nakaranas, nakaramdam ng sarap. Ganon kasarap ang alak sa paraiso na hinahanda ng tagapaglikha sa mga taong tunay na mananampalataya, tunay na masunurin sa tagapaglikha. At ang alak na yon, hindi isang buti, hindi isang drum, kundi ilog dumadaloy. Pwede ka kumukuha dyan. Ilog na dumadaloy ang alak meron sa paraiso. Allahu Akbar. Bakit ayaw natin yung mga regalo ng ating tagapaglikha? Kaya nga sinasabi ng ating tagapaglikha sa ibang talata sa banal na Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Alam nyo ba o akin mga alipin, ang buhay sa paraiso, ang buhay sa kabilang buhay, yun ang magandang buhay, yun ang magandang tahanan. At ano pa ang meron sa paraiso? Sa ating sabi ng ating tagapaglikha, sabi niya, anharum min asalin musaffa. At sa paraiso na yon, may mga ilog na honey, may ilog na bubuyog, honey. Allahu Akbar. Ang honey dito sa mundo, yung maliit na buti lang, di ba? Sa SM minsan nakita natin yung first class na honey, mga 300, maliit na buti lang. Ngunit sa paraiso, binibigay ng Allah hindi isang buti, kundi isang ilog na dumadaloy, honey. Binibigay niya kanino? Pinangako niya kanino? Sa mga taong tunay na mananampalataya. Sa mga tao na hindi magbingi-bingian sa katotohanan, hindi nagbulag-bulagan sa katotohanan. At ano pa ang meron sa paraiso? Ang meron sa paraiso, wildanun. Ano ibig sabihin ng wildanun? Yung mga bata na cute, yung maliliit na mga bata,
So marami yun ang nasisilbi sa atin mga bata na pinapainom niya tayo. Ano man ang gusto natin. Yun isa sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pang meron sa paraiso? Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. At sa paraiso na yun mga kababaihan, mga dalagita, mga dalaga nagsisilbi sa mga kalalakihan noon. Nagsisilbihan na pagdating sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pa ang meron sa paraiso? Ang binabanggit ng ating tagapaglikha sa paraiso hindi bahay, kundi mansion. Mansion ang bahay taong sa paraiso. Palasyo. Parang kaya nga sabihin nila ang buhay sa paraiso sobra pa sa buhay ng hari. At narinig ko sa paliwanag ng isang malaking scholar sa Islam tungkol sa mansion sa paraiso kung gaano kalaki yon. Ang mansion sa paraiso, bawat isang mansion, bawat isang palasyo, 70 ang kanyang kwarto. Isipin natin kung gaano kalawak ang mansion na ng bahay na yon. At sabi niya, bawat isang kwarto, kung gaano kalawak, 70 ang kanyang higaan. Gaano kalaki ang kwarto na yun? 70 ang kanyang higaan. Allahu Akbar. At bawat isang higaan, 70 ang kanyang 70 ang atin mga kawal. 70 yung mga taong nagsisilbi sa atin. Ganon kaganda ang meron sa paraiso. Kaya nga sabi ng ating tagapaglikha, kailangan piliin natin ang kabilang buhay kaysa ng mundo na to. Hindi pinagbabawal sa atin ang maghanap buhay dito sa mundo. Dahil nandito tayo ngayon sa mundo na to. Ang ayaw lang ng ating tagapaglikha na wag dahil sa mundo na to nakilimutan natin ang tunay natin kinabukasan. Yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At mga mahal kong kababayan, ang paraiso hinahanda ng Allah para sa mga tao, hindi para sa mga hayop. Hindi para sa mga anuman nilalang. Ang paraiso sadyang nilikha, sadyang talaga nilikha ng ating tagapaglikha para sa mga taong mananampalataya. Allahu Akbar. Mga mahal kong kababayan, kung hindi ito maniniwalaan dyan, pininiwalaan natin lang na may kamatayan talaga. May kamatayan, sapat na yun. At pagtapos yun, yun ang pintuan ng kabilang buhay, yung kamatayan eh. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po bago tayo dinaknan ng kamatayan, bago dumating sa atin ang kamatayan, ay malinaw sa ating kaisipan, mahanap natin ang pananampalataya na gusto talaga ng tagapaglikha para sa atin. Para magkaroon tayo ng tunay na kaligtasan. So alhamdulillah, hindi ko na po pahabain, meron pa kami mga kapatiran dito na gusto yata magsasalita. So ibigay ko na po ang mikropono. Sino po ang gusto magsasalita pagtapos ako. At kung meron man akong nasabi na ikakasama ng iyong kalooban, hingi po ako ng kapatawaran. Ay sana po patawarin tayo ng ating tagapaglikha at ginagabayan tayo lahat. At insyaAllah lahat tayo makapasok sa paraiso sa habag at awa ng ating tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم نترككم ولكن صوتكم في الأذن دام صوتكم في الأذن دام